Isang pinagpalang umaga na naman mga kagaya. So itong mga krillings natin dito, ilalagay na natin dito sa ating grow out pan. So mayroon din dito, madami ding krillings dito mga kagaya. Ayan, mapapansin nyo. Ayan, mahigit 1 inch na po ang mga yan. So itong date na to, ito yung date nung tinanggal natin lahat ng malalaking crayfish dito at iniwan natin yung mga maliliit. So yung maliliit halos ganyan na po kalaki, nasa 1 and 1.5 inch na yan yung mga nandito. Ayan, yan, hindi lang gaano makita sa salamin. Yan. So ngayon ilalagay natin yung ating mga maliliit na crayfish dito. Ayan. Medyo nahirapan ako makita. Dadalhin natin dun sa medyo maliwanag para makita natin. So hindi kasi natin makita kahit itutok natin yung camera mga kagaya. Gawa ng maliliit pa siya. So huli ako ng isa, at least pakita natin kung gaano kalalaki itong ilalagay natin dyan sa grow out pan natin. Grabing liliit eh. Ayan, kita nyo yan. Nakikita ba? Ayan, ang liit. Ayan, grabing liit mga kagaya. Try natin na huli ng medyo malaki-laki para makita. Meron na kasi akong medyo mas malaki dyan ng konti. Sobrang liliit nila mga kagaya. Ayan. Ang gagawin ko, hindi ko natatanggalin tong halaman. Isasabay ko na dyan sa ilalagay sa ating pan. Ganun lang kaliit talaga mga kagaya. Ang sobrang liliit. Ayan, mahirap pulihin. Sobrang liliit nila. Ayan mga gaya, tingnan nyo. Maraming liit Ayan Yan, ayan mga gumagapang Ayan ito medyo malaki-laki ng konti Ayan. Pero mas marami pong maliliit. Ayan mas maraming maliliit Ayan. So hindi ko na tatanggalin itong halaman, diretso ko na ilalagay dyan para mahirap na itong isa-isahin pa natin mga kagaya. Ayan. So mayroon na rin mga maliliit dyan. Ito yung magiging kasama nila. So ipapakawalan natin ngayon yan para dyan na sila tuluyan lumaki. So antabayan natin mga kagaya hanggang sa paglaki ito. So after 2 months or 3 months siguro, huhulihin natin siya. So pwede na rin natin siguro tayo magbenta pagka after 4 months kasi madami na to sigurado. Ito mga kagaya, medyo mayroong na palang malaki nasa mahigit 1 inch na rin pala Ayan. Ito yung mga naunang krillings natin dito. Tapos may nag-hatch pa dito na isa. Yung isa na yun yung mga maliliit natin. Makikita ito yung mga maliliit, yung bagong hatch. Tingnan nyo. Yan yung mga kagaya kung gaano kaliit. Ayan.
Ayan oh. Ayan, yung mga bagong pisayan. So madami rito. Diyan na sila lalaki, sabay-sabay. Ilalagay na natin to. Isasama ko na tong tubig mga kagaya. Tapos bababad muna natin siya. Dadagdagan natin ng tubig. Climatize lang muna natin para hindi mabigla yung ating mga krillings. And maya maya ibubuhos ko na to dyan. So nakababad dyan. Ayan. Babad lang muna natin ng ganyan. Kaya natin maka-adapt yung ating mga krillings. So tapos after mga 10 to 15 minutes ibubuhos ko na siya. Ayan mga kagayan, nakalipas na yung 15 minutes. So ilalagay na natin yung tuluyan na nating ibubuhos yung krillings natin. Ito pa lang kabilang pan, wala pa tong laman. Gawa ng nag-leak to dati nung nakaraan, ni-repair ko na yan. So mayroon tayong breeder na may itlog din. Nandito nakalagay. Nandito nakalagay siya. Nandito yung ating isang breeder. May itlog din yan. Ayan. So mga 1 week pa lang siya dyan. Pag after 3 weeks siguro sisilipin natin yan. And pag malapit na mag-hatch, siya naman yung ilalagay ko rito. Dito sa bakanting pond na to. So magiging tuloy-tuloy yung production natin itong crayfish mga kagaya. So antabayanan nyo yung pagpaparami ko at pagbenta nito. So ngayon naka 15 minutes na tayo. Ito yung binabad natin. Ang gagawin ko ngayon is ibuhos na siya. Ayan, kasi na climatize na natin yung yung mga laman nito, yung krillings natin. So dito na kayo lalaki mga krillings. Ayan, malalim po tong tubig na to. Karamihan po na papanood ko talagang mababaw lang yung pond nila sa crayfish. Pero ito po subok ko na po. Balikan nyo na lang po yung mga na-upload kong video na nakapagpalaki na po ako dito. So yung lahat ng malalaki linipat ko na dun sa panibago kong pond. So itong maliit dito ko na naman sila papalakihin. Sa pag lumaki ito na yung ibebenta natin. So antabayanan nyo mga kagaya kung kailan tayo magbebenta. Yun lamang. So dadami na dito yung maha-harvest natin. Gawa ng dito na natin nilagay lahat yung mga maliliit. Yung bagong pan, lahat ng malalaki. So yun lamang mga kagaya, pinakita ko lang yung pag-transfer natin ng krilling sa ating grow out pan. Antabayan na natin ito, mga 3 to 4 months siguro pwede na natin i-harvest. At magbebenta na rin ako. Yun lamang, ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa inyong panunood.